Ito, Town Hall 13. Okay, this is a challenge. Challenge po ito mga idol. Town Hall 13 base po ito. Town Hall 12 lang ako. Yung queen niya nagsasuffer na sa lava pa. Nagsasuffer na. Okay, nakuha na natin yung kanyang queen. Kung nahihirapan ka talaga mag 3 star sa mga attack mo, this is your best chance para itry mo naman tong lava loon na to dito sa Clash of Clans. What's up mga idol? Sa video na to, pag-uusapan natin ngayon yung overpowered na troops o yung new troops na nilabas ngayong event ng Halloween season ng Clash of Clans. Ito yung Lava Loon. So yung attack strategy na to, ito rin yung naging dahilan para mawasak yung base namin ng kalaban nang walang kahirap-hirap. So effortless. Kung problema mo maka 3 star, kung problema mo mag-push ng trophy. So this is your chance. Ayan, kung makikita mo dito, natalo yung clan namin. Ayan, kung makikita mo, dito sa review ng Warlag namin, sa War Result, makikita mo na sa 25 versus 25 na Classic Clan War, perfect yung star ng kalaban namin. So, shoutout sa Clan of Legends. Hindi ko alam kung anong nationality na itong mga to. Pero, minaximize nila yung paggamit ng new troops na Lava Loon. So, i-check natin yung attack strategy na ginamit nila para i-3 star lahat ng base ng clan namin. Para i-3 star lahat. So, i-check natin ngayon kung paano nila ginagamit ito, attack strategy na to, na nagdo-dominate sa kahit anong level ng Town Hall. So, check natin dito yung inattack yung aking base ni Yu Saritama. Okay, replay natin. So, this is a replay. Ito yung army composition ng kanyang troops. Meron siyang 12 na Lava Loon, dalawang Super Wall Breaker, isang Baby Dragon, tapos meron siyang siyam na minion, Battle Beam, tapos yun nga, kanyang heroes, and yung mga spell niya, ginamitan naman niya to ng Bat Spell with Freeze. So, check natin kung paano niya to i-attack itong base na to. So, supposedly, itong Lava Loon talaga sobrang lakas po niya. And never ko ma-imagine na magiging ganito po ito kalakas. And sa tingin ko kung gagamitin nila ito sa tournament, itong attack strategy na to, magkakaroon lang ng diferensya siguro na hindi mo mati-star yung base. Depende kung paano ka magdadrop ng mga troops. Pero yung lakas ng attack strategy na to, dahil kung makikita nyo maigi dito, in-spam na niya pagtapos yung mag-quanin dito sa kanan, in-spam na niya yung mga battle, yung mga Lava Loon niya kasama yung battle field. So, typical na attack strategy, invulnerable yung ating battle blade papunta sa Town Hall gamit ang Warden ability. Tapos yan, spam lang niya yung kanyang Lava Loon. So, ang maganda kasi dito sa Lava Loon, sobrang lakas niya talaga. Kaya kung makikita mo, lahat ng dinadaanan niya, nadadamage parang sa battlefield. Tapos, kapag nawasak pa siya, may damage pa siya ng 1,100. So, yung mga units na hindi mo na kinakailangan na i-damage pa, mawasak lang yung mga Lava Loon na malapit din sa defense. Automatic wasak na agad yung defense. Ayan, kung makikita mo, pagtapos niyang i-clean yung ating base, sa kanya i-drop yung bad spell right after na maubos na yung mga EOE. So, ganun kalakas itong Lava Loon. So, i-check naman natin siya sa mga susunod na Town Hall. Check naman natin siya sa Town Hall 14. Okay, this is Town Hall 15 base. Walang kahirap-hirap, and yung gamit pa niya na sa Clan Castle troops niya is 2 Yeti, tapos 4 na Super Goblin. So, ina-expect niya siguro na makakadikit yung Battle Blink niya dun sa aking Town Hall. So, pero hindi nangyari yun. Pero, yun, na 3 star pa din itong base. So, due to napakalakas kasi talaga nitong Lava Loon. So, sa lahat ng troops na nilabas ngayon, na new troops, Halloween troops, para sa akin ito na yung talagang pinakamalakas at napakadaling gamitin. So, subukan, i-check naman natin dito sa base ni MJ, which is, this is a Town Hall 14 base. Okay? Kaya kung makikita mo, puro, di ba? 13 na, meron siyang 13 na Lava Loon. So, ang ginawa lang niya, pinalabas lang niya yung Clan Castle troops. So, yun nga pala, ang counter nga lang sa ganito attack strategy na nakikita ko talaga, medyo magkakaroon ka lang ng problema dito kapag yung nilagay sa Clan Castle troops na pang defense ng kalaban is yung Electro Titan. Kasi Electro Titan, ano lang niya, yung electric aura niya, yun yung kayang umubos sa mga summon nitong Lava Loon. So, yun yung magiging pinaka-slightly problem lang naman niya. Pero right after, kung may poison spell ka naman, tapos kung may
may trigger mo naman yung clan castle. Okay, kung may pupul mo naman siya out of the clan castle, yung mga clan castle troops na kalaban. Chances, malaki yung chances mo pa rin na ma-3-star tong base na ganito using lava loon. Kung makikita mo ito, 13 lava loon. So, check natin kung paano nito. Probably spam lang to. Talaga ikakalat lang. Walang kahirap-hirap. So, ayan. Ginamit na niya yung kanyang Archer Queen. Ayan, finish lang niya yung mga yung mga clan castle troops ng kalaban. So, ayan. Right after nyan, makikita natin. Siguro i-spam na niyan dito. Ayan. Start na siya mag-spam. Battle Blink. Warden. Tapos Grand Ability siguro. Ayan. Pinasok na rin niya yung champion. Okay. Free spell. Hindi pa siya nag-Grand Warden ability. So, hindi pa siya nag-Grand Warden ability. So, ayan na. Mag-start yung Grand Warden ability niya. Hindi pa rin niya ginamit, di ba? Kung makikita mo, isipin mo, dumaan na sa poison bomb, dumaan na sa mga troops, pero yung kunat nung lava loon talaga, sobrang kunat niya, sobrang ang laki ng HP niya, tapos wala pang obstacle, walang walls, defense pa inuuna niya, capital rage at saka free spell lang. Kaya mo, yung Town Hall 14, parang, di ba? Parang wala siyang kahirap-hirap na 3-star tong base nitong ni MJ. So, ayan, makikita mo, sobrang dami pa niyang remaining troops. Diba? Sobrang lakas. Grabe, mga idol. Itong troops na to, probably hindi na to ina-nerf ngayong season na to. Siguro hindi na to ina-nerf. Siguro sa ilang araw na lang mawawala na to. Siguro mga around 2 weeks, mga ganyan, mawawala na to. So, kung ina-nerf pa nila to, yung paano natin may enjoy. Kaya maraming malamang sa malamang, yung mga top player, marami rin magpupush ng trophy using this kind of new troops. So, ayan. So, ito, yung kay Mark Gold. I-check naman natin to kay Mark Gold. Yung si Mark Gold, ang base niya is from number 16 siya. Tapos yung umatak sa kanya, number 21 pa. So, ito, check naman natin to kay Mark Gold. Okay? Yung attacker niya, number 21. Tapos yung number niya is 16. So, mas mataas, mas mababa pa yung attacker niya sa kanya. Tapos, ganun din, ang attack strategy din nito. And kahit sa Town Hall 13, Town Hall 12, dominating talaga itong attack strategy nito, itong lava loon na to. So, ayan, makikita mo dito. Ganun lang din ang gagawin nito, malamang sa malamang. So, ewan ko kung magpa-funnel pa to. Kasi sa totoo lang, parang ano na siya eh. Para siyang brainless attack strategy. Lalo na kung magaling ka pang umata. Tapos, perfect mo pa yung pagkakadrop nito. Malamang sa malamang, around 90 to 95% chances matitester mo talaga any base, kahit anong base using this attack strategy. Kaya mo, kinalat lang niya yung mga drops niya, diba? Spam lang niya. Tapos kahit pinofocus na siya ng ng Eagle Artillery, makikita mo yung damage, halos walang ka-damage. Kasi sobrang laki nga ng HP nito. Ang laki ng HP niya, maliit yung housing space. Tapos kada drop nito ng damage niya, nagsasamon siya ng mga lava pop. Grabe, sobrang iba talaga nito mga idol, itong drop na to. Tapos kung gagamitin mo pa ng haste spell, rage spell, tapos every time na mawawasak, makikita mo yung damage niya mga idol. Makikita mo talaga. Ayun o, dito sa X-Bow, nakita mo kung pag nawasak siya. Ayan, susunod na yung isa. Kaso hindi na natin makita. So ayan, wala man lang ka-effort mga idol. 3-star na naman yung base. So karamihan ng attack strategy na ginamit sa base namin, puro lava loon. So and the result, ito nga, 75 over 75 yung stars nila dito sa Clan War League, sa Classic Clan War League. So ito rin yung ginamit. So ako, papahayag ba naman ako na hindi ko masubukan nito. And even ako, ginamit ko rin itong attack strategy na to. And sobrang ganda, sobrang lakas po niya. And right now, nasa Legend League po ako. Kahapon, umatak po ako. Naka 280 trophies po ako dahil 7 attacks lang available. Kaka-Legend League ko lang kasi kahapon. Dahil nagpababa ako ng trophies para dun sa mashup medals. So ayan, makikita mo, naka 7 straight wins ako ng 3-star sa Legend League using this attack strategy. So sa mga kaklan ko dyan na hindi pa alam kung paano gamitin to, panoorin nyo po to. Sobrang lakas nito. I hope na sa susunod na Clan War natin, sa Clan War League, sa Classic Clan War, magamit nyo rin po itong attack strategy na to.
Ayan, nung sa Titan League, ayan, nasa 4,969 trophies. Puro ito lang yung ginagamit ko, attack strategy, and makikita mo. Ayan, meron din akong attack strategy na nag-fail. So, hindi ko pa rin naman sinasabing perfect yung attack ko. Pero out of 20, parang isang attack o dalawang attack lang yung hindi ko na 3-star. Siguro sa pagkakadrop ko lang din yon. Tapos sa base layout ng kalaban. Dahil ako, ginaya ko rin ito, attack strategy na to. Ginaya ko rin yung attack strategy, and nung nag-clan war, nun, tinesting ko siya dito sa number 2. Okay, nag-fail yung attack ko sa number 1. Ginaya ko yung attack strategy nung number 1, which is yung bat spell, and this is the result. So, nag-funnel lang ako konti. Dito sa taas, sinimulan ko ng Baby Dragon, Wall Breaker. So, plano ko talaga i-take muna tong Eagle Artillery. Pero, sa tingin ko baka ma-short ako sa time. Kaya in-spam ko na kaagad yung labalon nito. Ayan. Observe natin itong mga labalon na to. Kung gaano siya kalakas. Diba? Ayan. Blood Warden of Ability. Freeze. Ayan, makikita mo, kada wasak ng mga labalon, halos mawasak na rin yung mga defense kahit hindi nila ina-atake. Diba? Ganun siya kalakas. Sobrang lakas niya mga idol. Ayan. Halos wala nang natira. So, I hope and ito mga susunod na araw talaga mag-push pa ako ng trophy. And para ma-check ko lang kung hanggang saan yung kayang i-push itong troops na to. Okay, pero right now yung mga nasa top player ng Pilipinas, nasa top player ng international, most of them, ito po yung attack strategy na ginagamit. So, papakita ko lang din sa inyo mga idol. So, tayo dito sa top player. Dito, so, yung number 1 top player is si 4-star yung pangalan niya. Pero yung clan nila, ito, Poor Walker to. Ayan, Poor Walker to. So, check natin yung kanyang base. Ayan, kung makikita mo, yung kanyang army is 12. 12 na labalon. Diba? Puro labalon din. So, check naman natin dito sa top player ng Pilipinas. Dito sa local PH. So, si Ferrari, check natin to. Diba? Top 3. Ganun din. Yun din yung troops niya. Meron siyang konting Barcher. Yung Barcher siguro pang funnel para hindi lumiko-liko yung kanyang mga lavalon. So, makukuha natin tong lavalon na to. Napakadali lang. Parang nasa 35,000 SAR Elixir lang siya. So, kada ka-farm natin ng SAR Elixir sa isang base, nagre-range po ito ng nasa 4,000 to 5,000 SAR Elixir. So, kung nasa 4,000, sabihin na natin sa pinakamababang SAR Elixir yung nakukuha mo per attack. So, kung makakasyam na attack ka lang, that's 36,000 SAR Elixir, magagamit mo na tong labalon. Kung nahihirapan ka talaga mag 3-star sa mga attack mo, this is your best chance para itry mo naman tong labalon na to dito sa Clash of Clans. Right now, itetesting po natin ito ng live kung gaano po ito kalakas. Itong labalon po na to. So, try natin ito. So, yung army composition ko, 10 labalon, 10 balloon, isang baby dragon, tapos meron akong wall breaker at saka mga archers. Tapos yung hero natin, okay, Town Hall 13, tapos meron po akong 8 lightning spell, bali siyam, kasama yung sa Clan Castle. Tapos battle beam, tapos balloon po yung ginagamit ko. Meron ako isang rage, meron ako isang priest, meron din ako isang poison spell. So, umatak na tayo gamit itong troops na to. Nag-expect sana ako ng medyo mas malakas na base pa. So, ay mas okay, pero sa tingin ko, kukunin ko muna to dahil yung loots and yung trophies. So, ganito lang yung attack strategy kung paano ako ma-attack. Dahil nasa mababang league ako, nasa champion league lang itong Town Hall 13 ko. And usually, ganito yung mga base na lumalabas. So, gamitin lang natin tong lightning spell sa mga air defense. Para dito tayo. Tatlo. Tapos tatlo ulit kasama yung Eagle Artillery. Para magamit siya. Tapos yung natitira dito sa merong scatter shot. So meron ako isa natitira dito na yun yung mapandem. Yan yung kaya susubukan nating abutin ng ating mga hero. Bukod parang kailangan nating mapatay na rin yung queen ng kalaban.
lang natin. Makabot siya dito. Okay. Ito na natin to. Kaya nyo na kung medyo nahihirapan ako matak kasi ano to eh. LT player, para siyang BlueStacks. One click lang yung gamit ko. Okay, rage, warden ability. Hindi na ako nakapag-freeze. Pero may kita mo yung dami pa ng mga troops na natira. Sobrang dami pa. Pwede pa ako mag-freeze dito para ma-ensure yung buhay ng ibang troops natin. Pero I think kahit hindi na. Diba? So ayan, makikita mo, wasak na wasak yung base. And napakarami pang troops na natitira. Hindi pa namatay yung Grand Warden, yung aking Queen. Tapos meron pa mga spell. Lang natin to. So kuha ko yung trophy, kuha ko yung loots. Sa napaka-simple, napaka-simpleng attack strategy. Ayan, may 4,000 Star Elixir pa na nakuha. Isang attack pa. Gamitan na natin ito ng ibayin na natin ito ng raid medals. Kasi para hindi na ako mag-request ng troops sa aking mga clan. So, isa pa, find batch ulit natin. Ano, medyo mas okay pa. So, ito, 1 million loots, 12,000 Dark Elixir, tapos may trophies. Okay, talagang Town Hall 13 na to dahil meron na siyang Scatter Shot. So, meron na rin siyang Royal Champion. So, pwede natin itong i-testing kung mati 3-star natin gamit itong attack strategy na to. So, tatlong lightning spell. 1, 2, 3. So, dito natin siya. Ito na, 1, 2, 3. Tapos dito. 1, 2, 3. Dito ako nagtira sa taas, malapit sa Eagle Artillery. Para pag nag-spam ako ng mga troops, yan yung unang mawawasak kasama yung mga scatter shot. So, late na tong Town Hall. And the rest, madali na lang yan. So, dito tayo Baby Dragon. Dito tayo mag-king, taas. Queen dito. Archer, kung wala siyang defense dito. Spam natin ito. Wall breaker. Para in case, baka pumasok yung ating queen dito sa loob. So, yan, pumasok na siya. Wasak na yung huling air defense. So, wait lang na tayo ng konti hanggang sa makapasok siya sa ability. Right now, balloon, spam na natin. Kasi yung ating natitira mga troops, yung ating balloon. Kita na natin yung rage. Yung Grand Warden ability. Rage. Itong freeze, usually ginagamit ko to dito sa scatter shot kasi ang lakas itong pumatay ng mga multi-troops o yung mga multiple units kagaya nito, itong balloon. So yun na talaga yung pinaka sa atin magiging pahirap dito sa ganitong klase. Tsaka itong queen, so hindi ko pa siya napatay. Pero kaya na ito itik sa dami pa nung natitira nating troops. Diba? So meron pa tayong 1 minute para i-3-star to. And I hope, and I think mati 3-star natin to. Okay, wasak na agad yung Inferno Tower. Diba? Nang walang kahirap-hirap. And napakarami pang troops. Sobrang dami pang troops na natitira. Ang dami pa niyang lava pop. Diba? Wala kang kahirap-hirap. Hindi, kumbaga sa hindi mo na kinakailangan gumamit pa ng mga panghabol pa kagaya ng minions, ganyan, di ba? Usually ang typical na lava balloon, meron siyang meron siyang lava hound, meron siyang balloon, tapos sa likod nun, meron siyang mga minion. Pero ito instant na siya. Ganun siya kasimple. Sobrang easy lang na itong attack strategy na to gamitin. So, bali yun yung attack po natin sa actual na attack natin dito sa aking Town Hall 13, di ba? Sobrang lakas niya. Testing naman natin siya sa ibang Town Hall. So, ganun lang po siya kasimple mga idol. The lightning spell mo lang yung mga air defense kung yun yung kung yun yung sanay mo, i-lightning spell yung mga air defense. Tapos, yung huling air defense, dapat doon malapit yung Queen o yung Eagle Artillery o yung mga scatter shot para kapag nag-funnel ka, doon sila pupunta, sabay-sabay mawawasak yun. Para the rest, mas madali na siyang clean o iwasakin yung base. Kasi kapag nasa likod yung scatter shot, 'di ba? Malaki yung chance na maubos agad yung mga lava balloon natin kasi malakas yung damage ng scatter shot at saka ng Eagle Artillery. Testing naman natin dito sa Town Hall 12 ko. Meron akong bagong Town Hall 12. Testing ko rin tong lava balloon na to.
Lalo pa kung sa Town Hall 11, Town Hall 10, Town Hall 9, Town Hall 8, kapag ginamit mo to, maniwala ka sa akin, 100% sure, 3-star po lahat ng base using this attack strategy. So, dito naman sa aking Town Hall 12, wala po akong hero. Okay, Barbarian King lang, tapos late level pa siya sa Town Hall 12, level 48 na dapat level 60. Tapos, ito lang yung troops ko. Meron ako 11 na labalon dito sa Town Hall 12. Tapos, meron akong tagi-tagisang balloon, Baby Dragon, Wizard, tapos meron akong konting Wall Breaker. Tapos, ganoon din yung laman, balloon. Yung laman ng Clan Castle ng Battle Blimp ko is balloon. Tapos, meron akong 6 na Bat Spell. So, inanim ko siya kasi level 4 pa lang siya. So, ayan. Try natin tong i-attack ngayon dito sa Town Hall 12. So, nag-expect talaga ako lagi ng medyo malakas na base. Pero, pag lumalabas talaga yung may loots, minsan hinuhuna ko talaga yung loots kasi syempre yun yung kailangan natin para magkaroon na tayo ng progress sa ating base. So, ito, meron tong 700,000 na loots with 9,000 elixir, dark elixir. So, wala talaga akong hero liban dito sa king. Dito sa ito lang yung aasahan ko dito. So, ayan, hindi ko siya mal-lightning spell itong mga air defense, pero kalat-kalat yung base niya, kaya makikita mo kung paano yung mangyayari dito. So, drop natin ito muna ng Baby Dragon dyan. Tapos yung ating king. Yung natin kung papasok yung ating king dito sa loob. Hindi pumasok kasi namatay yung ating Wall Breaker. Drop ko lang ito. So, ito nga na yung counterpart itong ano na to, itong base na to. Kapag wala kang pampatay dun sa Clan Castle troops na lumilipad, ito yung magiging main na problema mo talaga. Naubos pa, 'di ba? Naubos pa ng mga lava pop yung defense ng kalaban. Ginamitan ko lang ng poison. So, yun yung importante sa attack strategy. Dapat kahit meron kang isang poison spell para patayin yung mga Clan Castle troops ng kalaban. And right after ng poison spell, yung mga lava pop na, sa dami ng lava pop na yan, imposible hindi nila mapatay yung laman ng Clan Castle troops ng kalaban. So, ayan. And malinaw 3-star na naman tong base na to using this attack strategy, itong Lavalon na to. Sobrang lakas po niya mga idol. Sana subukan nyo din, sana gamitin nyo din to habang meron pa, habang nandito pa. Diba? Ayan, naka 4,000. So isa pa para ma-check natin. Tuloy farm na din, diba? Okay, tanggalin ko lang to. Medyo mahal kasi siya. Kung wala pa akong blimp. Okay, wala pa pala. Kuha na ako ng blimp natin. Sabi natin blimp. Okay lang. Ayan. Okay, isa pa. Isang attack pa. Sana yung medyo mas malakas-lakas naman ng konti. Diba? Pero pag may lumabas na mas malaking loot, I'll go for the loot muna kasi medyo ano siya eh. Medyo yun yung kailangan natin. So, eto, medyo ano to. Wag muna to. Kaka-Town Hall 12 lang kasi nito. Eto, pwede to. Kaso, I think wag to. Hanap pa tayo ng iba. Subukan natin yung base na sa tingin natin medyo mahirap. 3-star para ito, Town Hall 13. Okay, this is a challenge. Challenge po ito mga idol. Town Hall 13 base po ito. Town Hall 12 lang ako. Tapos may scatter shot pa siya. Okay, level ano pa yung Eagle Artillery niya pang Town Hall 13. Okay, pang Town Hall 13 na rin yung pang air defense niya. I think hindi ko mati 3-star to, pero let's try, 'di ba? Subukan natin kung baka sakaling kayanin natin to. So hindi ko ini-ensure na mati 3-star natin to dahil mas mataas to ng Town Hall level kaysa dito sa tas wala pa akong hero, 'di ba? So let's try this base. Subukan natin to. Dito tayo mag-start. Dapat mapatay ko yung queen niya. Hindi to mag-wall breaker. Natin kung papasok na natin yung queen, natin king sa loob. Okay, stop na natin ito. Natikot ko lang sa pinagyan.
Dapat kasi gaya nito, sa case na to, wala kasi akong ano, wala ako, kailangan ko sa akin natin itong town hall. Base natin doon. Sa yung town hall. Bigyan na natin dito. Ewan ko nga kaya nila. Sana pala doon siya ginamit sa ano. Doon pala siya ginamit sa Eagle Artillery. Natin. So ayan. This is a Town Hall 13 base mga idol. Wala pa po akong hero. Ito lang, bad spell lang. Tapos itong mga natitirang lava loon. So makikita mo naman mga idol kung gaano kalakas itong attack strategy na to. Halos wala nang natira dito sa base niya. Town Hall 13 to Town Hall 12 lang po yung ginagamit ko. Pero dahil dito sa lava loon na to, makikita nyo maigi. 3-star po siya mga idol. Sana ma 3-star nyo. Pero tingin ko mati 3-star. Diba, yung queen niya nagsasuffer na sa lava pa, nagsasuffer na. Okay, nakuha na natin yung kanyang queen. Diba, meron pang mga ilang storage. And I think mati 3-star natin to dahil sa ang haba pa ng oras. Wala lang laman yung clan castle niya. Pero wala rin naman akong hero, 'di ba? Tapos Town Hall 12 pa tong gamit ko. Town Hall 13 pa yung base niya. So, ganun siya kalakas mga idol. Subukan niyo po ito, napakaganda, sobrang lakas. Depende lang sa attack strategy na pipiliin mo kung saan mo siya i-combine, kung sa lightning spell ba o kung sa bat spell ba o kung anong klase, basta gamitin mo po itong troops na to. Sobrang laki po ng chance nyo ma 3-star any base na iaahain po o ilalapag po sa harapan nyo. So, bali dito na po matatapos yung video natin mga idol. Salamat po sa panonood. Nagustuhan nyo po ba itong video na to? Kung nagustuhan nyo po, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, o reaction po kayo, ay comment nyo lang po sa baba. And I'll try my best para replyin ko po kayo isa-isa. At wag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Click mo na rin ang notification bell button para maging updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Once again, my name is Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye. I'm out.